May pagkakataon na ba sa buhay mo na pakiramdam mo sobrang layo mo na sa Diyos? Yung tipong sunod-sunod ang problema, mali ang mga naging desisyon, tapos iniisip mo, baka ayaw na sakin ni Lord. Pero paano kung sabihin sa'yo ng Diyos, anak bumalik ka lang? Hinihintay pa rin kita. Sa Deuteronomio chapter 30, sinabi ni Moises sa Israel. Kapag ang bayan ay nalayo sa Diyos dahil sa kasalanan at napunta sa kapahamakan, pero nagsisi at bumalik ng buong puso, ibabalik sila ng Panginoon. Babaguhin niya mismo ang puso nila para matuto silang magmahal at sumunod sa Kanya. At pagkatapos sinabi ni Moises, pinipili mo araw-araw kung buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Kaya sabi niya, piliin mo ang buhay. Ang context nito, hindi lang simpleng paalala. Warning ito ni Moises bago pumasok ang Israel sa lupang pangako. Alam ni Moises na darating ang panahon na susuway ang Israel. Magiging matigas ang ulo nila. Sasamba sa Diyos-Diyosan. At dahil doon, darating ang sumpa at pagkakatapon. Pero ito ang nakakagulat, kahit alam ng Diyos na magkakasala sila, may plano pa rin siya ng restoration. Sa Hebrew, paulit-ulit dito yung salitang shav na ang ibig sabihin bumalik. Ibig sabihin, ang tunay na pagsisisi hindi lang iyak. Hindi lang Lord sorry. Kundi totoong pagbabalik sa Diyos. At ito pa ang mas malalim, sabi ng Diyos. Tutuliin ko ang puso mo. Noong panahon nila, ang pagtutuli tanda ng tipan na pinapahayag sa panlabas. Pero sinasabi dito ni Moises na ang totoong problema ng tao, hindi panlabas, kundi puso. Kaya kahit anong relihiyon, kahit gaano ka-active sa church, kung matigas pa rin ang puso, may kulang pa rin. Ang kailangan ng tao, hindi lang bagong ugali kundi bagong puso. At dito rin makikita yung makahulang larawan ng Mesyas na si Jesus. Siya ang magbabago ng puso ng tao, hindi lang panlabas na gawa kundi panloob na pagbabagong anyo. Pagdating sa dulo ng chapter, sinabi ni Moises, pinapapili ko kayo, buhay o kamatayan. Ibig sabihin araw-araw may choice tayo. Susunod ba tayo sa Diyos o sa sarili natin? Kasi ang totoo, lahat ng desisyon may direksyon. Baka may nakikinig ngayon na feeling malayo na kay Lord. Parang sobrang dami ng mali. Pero tandaan mo ang mensahe ng Deuteronomio 30. Handa pa ring magpatawad at magpanumbalik ang Diyos. Pero hindi sapat yung pa-religious lang. Hindi sapat yung nagsisimba pero walang pagsuko. Ang gusto ng Diyos, pusong tunay na bumabalik sa Kanya. At araw-araw may choice tayo. Bisyo o Diyos? Pride o repentance? Sarili o pagsunod? Piliin mo ang buhay. Piliin mo si Lord. Kung susuriin mo puso mo ngayon, talaga bang nakabalik ka na sa Diyos? O baka hanggang religion lang pero malayo pa rin ang puso? Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat dahil kahit lumalayo kami, patuloy mo pa rin kaming tinatawag pabalik. Baguhin mo ang puso namin. Tanggalin mo ang katigasan, pride, at kasalanan sa loob namin. Turuan mo kaming hindi lang maging religious, kundi tunay na magmahal at sumunod sa iyo. Tulungan mo kaming piliin ang buhay at piliin ka araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka dito, comment mo. Pipiliin ko ang buhay. At share mo ito sa kakilala mong kailangan makabalik kay Lord ngayon. Follow mo rin itong page para sa mas malalim pero simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos araw-araw.